I would like to book an appointment with the store owner of this jewelry shop. Isa-isang humilera ang nakaitim na lalaki sa harapan ng isang kilalang jewelry shop. Sa dulo ng hilera nito, nandoon ang lalaking nanggangalang Leonard Dwight. Mr. Leonard Dwight? Sure, I will let her know. Natatarantang tugon ng manager sa isang jewelry shop. Si Leonard Dwight ay isa sa mayayamang tao sa bansa. Siya ang nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo ng alak sa buong Pilipinas. Sir, Miss Amy accepted your invitation. Hindi niyo naman daw po kailangan pumunta rito sa shop niya. Sa totoo lang, nahihiya raw po siya. It's okay. Napadaan lang din ako and I saw this shop. I wanted to make a deal with this one. Daddy? Naputo lang pag-uusap ng dalawa nang marinig ang tinig ng isang bata. Sa paglingon ni Leonard, kumunot ang noo niya. Daddy? Tinawag mo ba akong daddy? Inis na wika ng binata. Opo, ikaw ang daddy ko, hindi ba? What? Pasensya na Sir Leonard, tatawag po ako ng guard. Guard, may nakapasok na bata rito. Sunod-sunod na pagtawag ng babae sa jewelry shop. Pero ikaw po talaga ang daddy ko. Tingnan mo, pareho po tayo ng... Ipapakita na lang sana ng bata ang birthmark sa kanyang kamay nang agad na siyang hilahin ng gwardya. Bata, wag ka rito manggulo. Saad ng lalaking gwardya sa kahinila sa damit ang bata. Sandali lang, nasasaktan ako. Reklamo ng batang lalaki. Bitiwan niyo siya. Anong karapatan niyong saktan ng anak ko? Ang lahat ay napalingon nang marinig ang sigaw ng isang babaeng sopistikada, maganda at may magarang kasuotan. Agad nitong kinuha ang kamay ng bata at yumakap naman ang bata sa baywang niya. Miss Candice Robinson, kayo po pala. Nagulat na saad ng gwardya nang makilala niya ang babae. Ang pamilyang Robinson ang mahigpit na kalaban ng Dwight. Pagdating sa negosyo, ang mga ito ang magkatapat. Nanlaki ang mga mata ni Leonard nang makita ang babae. Anak ko bang batang yan? Kunot noong tanong ni Leonard. Anong karapatan mong itanong sa akin ang bagay na yan? It's because... Yes, he is my son. Mommy, hindi ba siya ang daddy ko? Inosenteng tanong ng bata. Hindi anak, wala ka ng tatay. Matagal na siyang patay. Tara na, umalis na tayo. Mataray na sambit ni Candice. Lumapit ang mga nakaitim na bodyguard kay Candice. Saka siya sinamahan pabalik ng sasakyan. Halos bumagsak ang balikat niya nang makaupo siya sa kotse. Mommy, okay ka lang po ba? Tanong ng bata sa inang tila humahabol ng hininga. Oo, anak. Mahigpit niyang niyakap ang anak na si Sian. Halos lumuho siya dahil sa napagtanto. Anong ginagawa niya rito? Bakit bumalik pa siya? Bulong na wika niya. Mommy, sino po? Sinong siya? Hinawakan ni Candice ang balikat ng bata, saka ito diretsyong tiningnan at ngumiti. Sian anak, mangako ka sa akin na hindi ka nalalayo sa tabi ko, ha? Mangako ka na hindi ka lalapit sa kung sino-sino. Opo, Mommy. Pero akala ko po kasi si Daddy yung nakita ko. Pareho po kami ng birthmark sa kamay. Hugis puso, Mommy. Sunod-sunod na paliwanag ni Sian. Sian, listen to me. Tumaas ang boses ni Candice na hindi niya sinasadya. Dahilan upang matakot ang anak niya. Agad naman itong napansin ng dalaga. Sorry anak. I'm so sorry. Mahigpit niyang niyakap ang bata at patuloy na humingi ng tawad. Samantala, kunot ang noo at hindi maipinta ang itsura ni Leonard habang iniisip ang nakita kanina. Sir Leonard, nandito na po si Miss Amy. Wika ng babae, ngunit hindi ito narinig ni Leonard. Sir Leonard? Sorry, I have to go. Iset nyo na lang ang meeting sa ibang araw. Nagmamadaling lumabas ng shop si Leonard. Nagtungo siya sa kotse at agad na tumawag sa assistant. Hello, James. I want to see you. Let's meet in my office now. Utos niya sa lalaking kausap sa kabilang linya. Dali-daling umandar ang sinasakyang itim na kotse ng binata at nagtungo sa kanyang opisina. It's been 7 years since he manages their business at bago mangyari yon, kilala na niya si Candice Robinson. Sabay silang graduate ng college at madalas din silang mag-usap. Ngunit dahil sa alitan sa pagitan ng kanilang pamilya,
tuluyang nalayo ang loob ng dalawa sa isa't isa. Sir, bakit niyo po ako pinatawag? Tanong ng male assistant ni Leonard. I just want you to investigate Miss Robinson. But sir, alam niyo namang isang pamilya nila sa mayayamang pamilya. Hindi ganun kadali ang makapasok sa private life nila. Tinapunan ni Leonard ng isang matalas na tingin ang kanyang assistant. I guess I will hire another investigator then. Sir, babayaran kita. At alam kong alam mo kung gaano ako kalaki magbayad, hindi ba? Mariing napalunok ang assistant ni Leonard. Wala siyang nagawa kung hindi ang tanggapin ang utos ng boss niya. Okay sir, I will do my best. Ano po bang gusto niyong malaman sa pamilya Robinson? Tumingin si Leonard sa kanyang laptop at binasa ang articles tungkol sa pamilyang ito. Candice is the heiress of their company. Is there a reason why she chose to be with me that night? Sir, parang malalim ang iniisip niyo Impit na nataw ang wika ng assistant ng binata. Muling tiningnan ng masama ni Leonard ang lalaki, dahilan upang mariin itong mapalunok. Anyway, gawin mo na lang ang pinagagawa ko sa'yo. Napahagod ng sentido ang binata dahil sa mga bagay na iniisip. But, may kinalaman kaya talaga ako sa nangyari sa kanya? Tanong sa isip ng binata. Sir? Nothing. Basta, alamin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa anak ni Candice. Wala sa website ang tungkol sa bata. I guess sinatago siya ng pamilya. Okay sir, I will do my best. Matapos ang pag-uusap na iyon, umalis ang assistant ni Leonard at naiwan siyang mag-isa. Pagod na sinandal ng binata ang likod sa backrest ng kanyang upuan. Sa pagpikit ng kanyang mata, naalala niya ang huling araw na nag-usap sila ni Candice, noong gabi sa isang bar. Hi Leonard, it's very unexpected na makita ka sa ganitong bar. Sariwa pa sa alaala ni Leonard ang mga salitang iyon mula kay Candice. She was drunk that night, pero nakilala pa rin niya ang binata. Yes, I own this place dahil sa akin din ang mga alak dito. Same to you. Bakit napunta ka sa bar ng kalaban niyong kumpanya? Malamig na tugon ng binata. Kalaban? Big word. Sarkastikong tugon ng dalaga saka ininom muli ang alak na nasa kanyang baso. You're right. Simula umpisa, sinabihan na nila ako tungkol sa pamilya niyo. At alam kong malalim ang away sa pagitan natin. Kung hindi siguro nangyari yun, baka magkaibigan tayo ngayon. But our parents decided to compete. Tugon naman ng binata sa kalumagok ng alak. Nagkatitigan ang dalawa. Alam mo, minsan iniisip ko, what if for once we talk as friends? Bakit hindi? Gumiti si Candice sabay sa pagpungay ng mata. Maya-maya lang, wala sa sariling hinalikan niya ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Leonard sa ginawa ng dalaga. What are you doing? Ewan ko, my body feels so hot. Muling hinalikan ni Candice ang binata, and the last thing they know, magkasama silang natulog ng gabing iyon at may nangyari sa kanila. Kapwa nakainom ang mga ito at dala na rin ng kalasingan, hindi nila napigil ang mga sarili. Mabilis na minulat ni Leonard ang kanyang mata. Iniling ang kanyang ulo at pilit na inalis ang alaala na iyon sa kanyang isip. That was 7 years ago. Is it possible na nagbungang ginawa namin? Pero bakit wala ako narinig sa kanya? Pagkagising ko ng umaga, wala na siya sa tabi ko. Kinagat ni Leonard ang dulo ng kanyang kuko. Isang mannerism na hindi niya maalis. What the hell is she thinking? Is that really my child? Wala sa sariling tumama ang tingin ng binata sa kanyang kamay. Nakita niya roon ang birthmark niyang hugis puso at naalala ang batang may parehong birthmark niya. Malalaman ko rin ang tinatago mo, Candice Robinson. Samantala, ng gabing iyon, hindi makatulog ang batang si Sian. Nakaupo lang siya sa kanyang kama at nakatitig sa bintana. Young master, ano pong ginagawa niyo? Masama sa bata ang nagpupuyat. Wika ng tagapag-alaga ni Sian. Ate Kat, tingin mo ba hindi niya ako love ni Daddy? Ani ng bata habang nakatingin sa buwan. Daddy? Opo, nakita ko si Daddy sa isang store po, pero hindi niya ako nakilala. Alam kong siyang daddy ko. Hindi nakatugon ang tagapangalaga. Alam nitong sa mansyon na iyon, bawal pag-usapan ang tungkol sa ama ni Zian. Iyang master, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Pero kung sa tingin niyo po na siya talaga ang ama ninyo,
Wala naman pong tatay na hindi minahal ang anak. Pero ate, para kasing hindi ako kilala ni Daddy. I must know the truth. Ayaw ni Mami na pag-usapan ng mga to. Young master, kung ayaw na sabihin ng mami mo ang tungkol dito, respetuhin na lang natin ang gusto niya. Nababakas ang lungkot sa mukha ng bata. Sa loob kasi niya, hinahanap pa rin niya ang kalinga ng isang ama. Matalinong bata si Sian. Animoy hindi siya 7 taon kung magsalita dahil sa matatas niyang pag-iisip. Kinabukasan, nagtungo si Candace sa kanyang opisina. Kamustang offer ko kay Miss Sammy? Paunang tanong ng dalaga sa kanyang sekretarya. Ma'am, she declined your proposal. Tinanggap niya po ang proposal ng mga Dwight. What? Huminga ng malalim ang dalaga. Hanggang ngayon, kinakalaban pa rin ako ng pamilyang yun. Ma'am, why don't you arrange a meeting with Sir Leonard at ang kumpanya niyo na lang ang mag-invest sa isa't isa? Tinapunan ng masamang tingin ni Candice ang babae. Agad namang mariing napalanok ito. I'm sorry, ma'am. It is very impossible to do that. Sa taas ng ere ng pamilyang yon, baka lang gamblang ang tingin nila sa atin. Besides, ayokong mawala ang pinaghirapan ng yumao kong ama. Nilapat ni Candice ang kamay niya sa laptop, saka nagsimulang magtrabaho. Sige na, makakaalis ka na, and look for some possible clients. Okay po, ma'am. Tugon ng babae saka ito lumabas ng opisina. Sa paglabas nito, agad namang bumungad ang batang anak ni Candice na si Sian. Mommy! Masayang pagbati ng bata. Sian anak, anong ginagawa mo rito? Wala ka bang klase? Tanong ng dalaga saka yumakap sa bata. Wala po, ma. Kaya nagpasundo na po ako sa driver. Suspended daw po ang klase. Tugon ng bata. Okay, sige. Are you going home already? I will wait for you, ma. Ngumiti si Candice at hinagkan sa noo ang anak. Maya-maya lang, lumayo na ang bata at umupo sa sofa. Saka ito nagbasa ng libro. Ngunit hindi pa man lumilipas ang ilang oras, tumayo na ito at lumungaw sa bintana. Doon ay nakita ng bata si Leonard na bumaba mula sa kotse. Si Daddy ba yun? Bulong sa sarili ng bata. Lumingon siya sa kanyang ina na ngayon ay abala sa pagtatrabaho. Agad na tumakbo si Sian sa pinto. Napansin naman ito ni Candice. Anak, saan ka pupunta? Kunot noong tanong ng dalaga. May kukunin lang po ako sa kotse, ma. Nalimutan ko kasi. Tugod nito. Hindi na lumingon pa ang bata at agad na itong lumabas. Nakita ni Zia na pumasok si Leonard sa isang restaurant. Alam ko siyang daddy ko. Susundan ko siya para makilala niya ako. Tahimik na pagplano ng bata. Walang kaalam-alam si Candice na hindi pala magtutungo ang bata sa kotse. Maging ang bodyguard nito ay tinaguan din siya. Dahil marunong ang young master ng mga Robinson, agad nitong natuntun si Leonard. Nagtago muna si Sian. May kausap pa kasi ang lalaki. Thank you for accepting my proposal, Miss Amy. Panimulang wika ni Leonard sa babaeng kaharap. Sure, Leonard, ikaw pa ba? Anyway, about my... Natigilan ang binata sa kanyang sasabihin nang napansin niya ang batang si Sian. Nagtatago ito sa isang upuan, ngunit kitang-kita pa rin ang buhok ng bata. Impit na natawa si Leonard dahil sa nakita. Anong ginagawa ng batang yun? Hindi ba siya yung... Anong bata? Wala. Sinimula ng binata ang pagpapaliwanag tungkol sa negosyo. Pero hindi nawawala ang mata niya sa bata. Thank you for today. Ani ng binata habang nagpapaalam sa babae matapos ang kanilang meeting. Sa pagsakay ng dalaga sa kotse nito, unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Leonard. Saka muling napalingon sa loob ng restaurant. Come out. You don't need to hide. Sabi ng negosyante. Kamot ulong lumabas mula sa pinagtataguan na si Sian. Hello again, Dad. Natatawang wika ng bata. Anong ginagawa mo rito? At bakit ba tinatawag mo akong dad? Kasi ikaw ang daddy ko. I'm sorry, kid. Pero wala pa akong anak at wala akong natatandaang nagkaroon ako ng anak. Humuso ang bata na animoy nagtatampo. Halika, sasamahan na kita sa mami mo. Muling wika ni Leonard saka hinawakan ang kamay ng bata. Kumunot ang kanyang noo nang mapansin ang parehong birthmark na nasa kamay niya at nasa bata. Finally, nakita mo na rin yung proof ko, Dad. Kid, anyone can have a birthmark.
Kung doubted ka talaga, Daddy, bakit di mo ako ipa-DNA test? Natigilan sa paglalakad ang negosyante. Napatingin ito sa bata at tila napaisip sa sinabi nito. You know I cannot do that. Wala tayong permission na wami mo. Marahang bumitiw ang bata sa kamay ni Leonard. Nababakas ang lungkot sa mukha nito. Why? Is there a problem? Alam kong di papayag si Mommy sa gusto nyo. Ani ng bata. Why? Because my mom don't want you to know that I'm your child. Huminga ng malalim si Leonard. Tila kahit anong gawin niya, ipipilit pa rin ng batang ito ang sinasabi. Samantala, nasan si Sian? Bakit hindi pa siya bumabalik? Nagtatakang tanong ni Candy sa sarili. Ma'am, nakita po sa CCTV na may kausap na lalaki si Sian sa labas ng building. Nagmamadaling wika ng assistant ng dalaga nang ito ay pumasok sa opisina. What? Agad na nagtungo si Candy sa labas ng building. Doon ay naabutan niya si Sian na kausap ang binatang si Leonard. What the hell? Wala sa sariling nasabi niya lang nang makita ang dalawa. Sian, what are you doing here? Akala ko ba may kukunin ka lang sa kotse? Sorry po, Mommy. Agad na tumakbo si Sian patungo sa ina. Mabuti naman at lumabas ka na. Kanina pa ako kinukulit ng anak mo. And also, bakit hinahayaan mong batang yan na lumabas ng mag-isa? At sino ka para turuan ako sa mga dapat kong gawin sa anak ko? I have the right. Because I am his father. Nanlaki ang mga mata ni Candice sa tinura ng binata. Kitang-kita ang pamumutla sa kanyang muka. Tumaas ang gilid ng labi ni Leonard. Well, anong expression yan? Nagbibiro lang naman ako. But then, in that expression, parang mayroon kang ang dapat sabihin sa akin, Miss Candice Robinson. Mariing napalanok si Candice at hindi mahanap ang itutugon sa binata. Wala akong dapat sabihin sa'yo at wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tumalikod si Candice kasama ang anak. Humabol naman ng tingin ang bata sa binata na ngayon ay nakatanaw din sa kanya. Sa pagbalik ni Leonard sa kanyang opisina, naghihintay na roon ang lalaking inatasan niyang mag-imbestiga. Sir Leonard, I have news for you. Yan naman talagang dapat mong gawin, hindi ba? Ang maghatid ng balita. Ito naman si Sir. So, what is it? Napagalaman kong yumaon ang daddy ni Miss Candice Robinson. Kaya naipamana sa kanya ang kumpanya. Also, nagkaroon pala ng kasunduan sa pagitan nilang mag-ama. Anong kasunduan? Kunot noong tanong ng binata. Na kailangan magkaroon muna si Candice ng anak dahil gusto ng daddy niyang makakita ng apo bago ito mawala. Kumunot ang noo ng binata sa bagay na nalaman. Naalala niya ang araw kung kailan sila nag-inom ni Candice at ang gabing may nangyari sa kanila. Ang bata, sino nga man niya? Yun nga po, sir. Sobrang confidential ng pagkatao ng batang yun. Kahit anong gawin kong research, wala siya. Kung ganun, posible na anak ko nga ang batang yun. It depends, sir. Kung may nangyari sa inyo, mayroon nga ba? Mariing napalunok ang binata dahil sa tanong na iyon. Mabilis siyang umiwas ng tingin at inikot ang swivel chair patalikod sa lalaki. Makakalis ka na. Sapat nang sinabi mo sa akin. Ani Leonard. Sige po, sir. Akamang lalabas na ang lalaki nang may maalala itong isang bagay. By the way, sir, pinabibigay po ito ng daddy niyo sa inyo. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang sabi niya, baka sakaling mabago raw ang takbo ng kumpanya sa oras na mabasa niyo ito. This is confidential kaya hindi ko na binuksan. Sunod-sunod na sambit ng lalaki. Saka inilapag ang mga papeles sa lamesa ng binata. Kunot noon naman itong tiningnan ni Leonard. Nang makalabas ito, agad na binuksan ni Leonard ng envelope upang malaman ang nilalaman nito. What? Is this for real? Gulat na wika ng binata sa nabasa. Nagbibiro ba si daddy? Bakit gumawa siya ng ganitong kasunduan sa isang tao? Napahagod na lang sa sentido ang binata at tila balisa sa mga nabasa. Muli nitong tiningnan ng papel at sinambit ang nakasulat dito. Sinasabi dito na napagkasunduan ng mga Robinson at White na pag-isahin ng dalawang kumpanya upang matapos ng alitan na nagmula sa mga ancestors. Muling kumunot ang noo ni Leonard nang makita ang pangalan ng bar kung saan sila nagkita ni Candice. You mean, they set us up?
At isang bagay lang ang nagbubuklod sa amin. Ang bata. Tila unti-unting naliliwanagan ng binata sa mga nangyayari. Na kaya pala siya pinapunta sa bar na yon ay upang may mangyari sa kanila ni Candice. So, anak ko talagang batang yun. Nanlalaking mga mata ni Leonard. Maya-maya lang, malakas na bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Hi, my Leonard! Malanding sambit ng babaeng si Isa Ortega. Kumunot ang noo ni Leonard nang makita ang babaeng lumakad patungo sa kanya at umupo sa kanyang binti. What are you doing here? Malamig na sambit ni Leonard. I am here to visit my fiancé. Nakalimutan mo na ba? Hindi mo matalik na magkaibigan ng family natin? And the Ortega and Dwight is destined to merge. At nakalimutan mo rin ba na matagal na akong tumanggi sa sinasabi mong kasunduan? Oh, come on, Leonard. As if namang may magagawa ka sa gusto ng mga parents natin. I do. Tumaas ang kabilang labi ni Leonard, saka tinaas ang papel na hawak niya. Kumunot naman ang noo ni Isa at agad na hinablot ang papel. What is the meaning of this? You read it right. It was my father who decided this and not me. Nakangiting wika ni Leonard sa babae. No! This is just a joke, right? It was signed and sealed. Galit na lumabas si Isa ng opisina ni Leonard. Nakangiti naman ang binata habang minamasdan ang naiinis na babae. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na matagal na itong may gusto sa kanya. Matalik na magkaibigan ang kanilang mga magulang, kaya iniisip ng parents ni Isa na papayag si Leonard na makipag-merge sa kanila. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Sa kabilang banda, inis na inis si Candice at patuloy na pinagsasabihan ang anak na si Sian. Sian, kailan ka pa natutong magsinungaling kay mommy, ha? At saka bakit ba pinipilit mo na daddy mong lalaking yun? Patay ng daddy mo, anak. Patay na siya. Hanggang kailan ka ba magsisinungaling, mommy? I don't believe you. My daddy's alive at si Daddy Leonard yun. I only believe what Grandpa said. Umiiyak na tugon naman ang bata. Nagulat si Candice sa bagay na narinig. Grandpa? Ang lolo mo nagsabi sa'yo niyan? Yes, mommy. When he's still alive, lagi niyang kinakwento sa akin si Daddy. Pinapakita niya sa akin ang picture ni Daddy, kaya alam kong siya ang daddy ko. Mariing napalunok si Candice sa bagay na narinig. Paano nalaman ni Dad ang bagay na yun? Bulong niya sa sarili. Napatingin si Candice sa anak na ngayon ay namumugto ang mata sa kakaiyak. Pakiramdam niya ay nasaktan niya ng lubos ang bata. I'm sorry, anak. I'm sorry. Wika ni Candice sa kamahigpit na niyakap si Sian. Hindi na namalaya ng dalaga na nakatulog na ito kakaiyak. Kinabukasan, pumasok si Candice sa trabaho na may halong pagsisisi dahil sa nasabi sa anak. Hello? Can you rent an amusement park for me and my son? Utos ni Candice sa kanyang sekretarya. The whole amusement park, ma'am? Yes, the whole amusement park. Nais ni Candice na pasahin ang anak. Kaya naman naisipan niya itong sorpresahin upang makabawi. Nang matapos ang trabaho, agad na nagtungo si Candice sa school ng kanyang anak. Ngunit hindi niya akalain na makikita niya roon si Leonard. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni Candice sa lalaki. Nandito ako para sunduin si Sian at para sumama sa inyo. Isang pag-iisi ang ginawa ng lalaki. Mommy, hindi ba ang saya? Kumpleto tayo. Masayang sambit ni Sian. Anak, hindi to joke, okay? Bakit? Masama ba na maging masaya ang bata? May pupuntahan tayo, right? Pwes, sasama ako. Kumunot ang noo ni Candice dahil sa sinabi ni Leonard. Ha? Sino nagsabi sa'yong pwede kang sumama? At paano mong nalaman ang schedule ko? I asked your secretary. Besides, kaya kong malaman ang lahat ng bagay hanggat gusto ko. Mariing napalunok si Candice. Let's go. Baka gabihin pa tayo. Masayang pumasok si Sian sa kotse ni Leonard. Naiwan namang tulala si Candice habang nakatingin sa dalawa. Tila may kakaibang nagbago sa lalaking kaharap niya. Kahit may dalang kotse, mas pinili ni Candice na sumakay sa kotse ng binata. Wow, mommy, napakaganda nito. Namamanghang wika ng bata nang makita ang amusement park. Siyempre anak,
I rented the whole amusement park for you. Taas kilay na pagmamalaki ng ina sa katumingin kay Leonard. Ito lang. Well, to tell you the truth, I own this park. What? Kaya nga alam ko na you rented it. Pagmamalaking sagot naman ni Leonard. Anyway, let's go. Malapit nang lumubog ang araw. Naging masaya ang araw na iyon para sa tatlo. Noong una, hindi pa matanggap ni Candice ang mga nangyayari. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ngumingiti na ang babae habang minamasdan ng dalawa. Hindi ba mas magandang ganito? Walang problema. Walang gulo. Tumingin si Candice kay Leonard na ngayon ay nakatingin sa madilim na langit. Inabot na kasi sila ng gabi sa paglalaro. Tama ka. Pero may mga bagay ang hindi dapat baguhin. Dahil reputasyon ng pamilya ang nakasalalay. Kung sa bagay, tama ka. Mahirap naman talagang kalaban ang mga matatandang nagpamana sa atin ng lahat. Pero paano kung panahon na para baguhin ang kinaugalian? Kapwa nakaupo ang dalawa sa tabi ng fountain, habang si Sia naman ay mahimbing na natutulog sa bisig ni Leonard. Anong ibig niyo sabihin? Kunot noong tanong ni Candice. Why don't we try merging our companies? Para matapos na ang pataasan ng ihi. You know I cannot do that. Pinaghirapan ng daddy ko kung anong narating namin ngayon. What if sila mismo ang may gusto na pagbuklo rin tayo? Natigilan ang babae sa pagsasalita. Tila may laman ang sinasabi ni Leonard at hindi niya malaman kung ano iyon. Subukan lang natin. If it didn't work, lalabanan ko ang kumpanya ninyo. Mariing napalunok si Candice. Alam niyang isang malaking pader ang babanggain niya. Ngunit para sa pamilya, kailangan niyang panindigan kung ano ang nakaugalian. Sige, pumapayag ako. Good. Meron akong business meeting sa Batanes. I want you to be there as my partner. Tumango ang babae sa sinabi ni Leonard. Mariin niyang kinuyom ang kamay dahil hindi siya makapaniwala sa mga desisyong ginagawa niya. Ayan na. Nagulat si Candice nang muling magsalita si Leonard. Sabay sa pagtingin nito sa langit. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita ang magandang fireworks display. Ang ganda. Wala sa sariling nasambit niya. Mas maganda ka. Mahinang bulong ni Leonard. Maya-maya lang, nagulat siya dahil sa nasabi. Sorry. Anya saka umiwas ng tingin sa dalaga. Simple na pangiti naman si Candice sa sinabing iyon ng binata. Di kalayuan sa kinaroroonan ng dalawa, isang itim na kotse ang nakapark sa madilim na bahagi ng lugar. Matalas ang tingin ni Isa kay Candice at Leonard. Ma'am, alis na po ba tayo? Tanong ng driver kay Isa. Nilabas ni Isa ang kanyang cellphone at kinuhaan ng litrato ang dalawa. Sige, bumalik na tayo sa building ng Ortega. Dadalhin kong balitang ito para makita ng mommy ko. Tumaas ang gilid ng labi ng dalaga na tila nagbabanta. Sa pagbalik ni Isa sa kanilang kumpanya, agad niyang sinabi ang lahat sa kanyang ina. Anong sinabi mo? Magkasama ang dalawa ngayon? How come? Hindi ito maaari. Believe me, mommy. I know, lihim nilang sinisira ang legacy nila. Isa, do everything to separate them. Hindi ito pwedeng mangyari. Kapag nagkataon, tayo ang mawawalan. No, hindi ako papayag. Yes, mommy. I will do everything. Makalipas ang ilang linggo, nagtungo sa Batanes sina Leonard at Candice dahil sa business meeting. Hindi kami makapaniwala na dalawang malalaking kumpanya ang magsasama ngayong araw. I mean, this is very unexpected. Gulat na wika ng isang lalaking kasama sa meeting. For a change, we try to settle and stop the competition. Now, shall we start the meeting? Ani Leonard. Matapos ang meeting na yon, plano na sanang umuwi ng dalawa. Ngunit isang malakas na bagyo ang dumating, dahilan upang ma-stranded sila sa hotel na tinutuluyan. My God, ang dami-daming araw na pwedeng dumating ang bagyo na to ngayon pa. Inis na wika ni Candice habang palakad-lakad sa loob ng unit niya. Ano ba? Umupo ka nga. Ako nahihilo sa'yo eh. Pagsuway naman ni Leonard sa kanya. Sandali nga, ano bang ginagawa mo rito sa unit ko? May sarili kang unit, di ba? Oo, sinisigurado ko lang na okay ka. Napangisi si Candice nang marinig ang pag-aalinlangang tinig ng binata. Talaga? O baka naman natatakot ka sa kulog at kidlat? Kalalaki mong tao, duwag ka. Hoy, hindi ah. Maya-maya lang, isang malakas na kulog ang narinig ng dalawa.
Sinabayan pa ng pagpatay ng ilaw. Napasigaw si Leonard. Napatalon ito at agad na yumakap kay Candice. Malakas namang tumawa ang babae nang makita ang takot na takot nitong muka. Kita mo? Hindi raw siya duwag. Natatawang wika ni Candice. Stop teasing me. Sabay na natumba ang dalawa at aksidenteng napahiga sa kama. Hindi sinasadyang pumaibabaw si Leonard kay Candice. Dahilan upang magtama ang tingin ng dalawa. Sorry. Wika ni Leonard. Ngunit habang minamasdan ng binata ang mukha ng dalaga, hindi maiwasan nito na mawala ang takot sa kulog. What are you doing? Nauutal na tanong ni Candice. Don't move. I need to confirm something. Marahang nilapit ni Leonard ang mukha sa babae. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang labi nang biglang bumukas ang ilaw. Aray! Reklamo ni Leonard nang marahang idampi ni Candice ang palad niya sa pisngi nito. May lamok. Excuse me. Agad siyang tumayo. Ramdam ng babae ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi naman malaman ni Leonard kung bakit niya yun nagawa. Babalik na ako sa unit ko. Sambit ni Leonard sa kaakmang lalabas ng silid. Ngunit natigil ang kanyang paghakbang nang hawakan ni Candice ang kanyang palapulsuhan. Kung natatakot kang mag-isa, pwede ka namang magstay muna rito hanggang sa tumigil ang ulan. Pag-imbita ni Candice sa binata. Ngumiti si Leonard at hindi na nag-alinlangang pumasok muli sa loob. Makalipas ang ilang minuto, nanatiling tahimik ang dalawa at nakaupo lang sa magkabilang dulo ng kama. Do you feel cold? Tanong ni Leonard. Hindi, ayos lang ako. Mariing lumunok ang lalaki at tumingin sa malayong kisame. Si Sian. Anong klaseng bata ba siya? Hindi maipaliwanag ni Leonard kung bakit naitanong niya ang bagay na yon. He's amazing. Maikling tugon ni Candice. I knew it. You know what? Kahit sandaling panahon ko palang nakakasamang batang yun, I can feel he has a special place in my heart. Para bang matagal ko na siyang kilala. Maybe because he is your... Natigilan si Candice sa pagsasalita nang mapagtanto ang nais sabihin. Siguro, kung akong kanyang ama, ako ng pinakamasayang lalaki sa mundo. Natahimik si Candice sa katumingin kay Leonard. Leonard, pumapayag na akong ipa-DNA test ang anak ko. Nagulat si Leonard nang sabihin ni Candice ang bagay na iyon. Ngumiti si Leonard at lumakad palapit kay Candice. Saka ito lumuhod sa kanyang harapan. Kahit walang DNA test, basta sabihin mo lang na anak ko si Sian, maniniwala ako. But we need a concrete evidence. Pilyang sagot ni Candice. Napangiti naman si Leonard at tumango. I guess you're right. Nagtama ang tingin ng dalawa sa isa't isa at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Habang malalim ang bawat tingin, unti-unting lumalapit ang mukha ng dalawa sa isa't isa. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang labi. Miss Candice, nandito na po ang kaping order nyo. Agad na lumayo sa isa't isa ang dalawa nang marinig ang babaeng nagsalita sa likod ng pinto. Okay. Tugon ni Candice sa kaagad na tumayo at binuksan ang pinto upang kunin ang kape. Anyway, wala na palang ulan. Babalik na ako sa unit ko. Pagpapaalam naman ni Leonard. Sige. Sa paglabas ng lalaki mula sa unit ni Candice, mabilis na bumuntong hininga siya at sinandal ang likod sa pinto. Ano ba tong nararamdaman ko? Tama ba to? Candice, nababaliw ka na ba? Baka magalit ang daddy mo sa oras na malaman niya to. Sunod-sunod na pangaral ni Candice sa sarili. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at tumingin sa itaas. Dad, I'm sorry. Sorry kasi pakiramdam ko. I'm falling in love with Leonard. Sa pag-uwi ni Candice sa Manila, Kat, nasan si Sian? Tanong niya sa tagapangalaga ni Sian. Nasa kwarto po niya, ma'am. Natutulog na po. Ganun ba? Binigay niya ang mga gamit sa katulong at nang akmang aakyat na siya, muling nagsalita si Kat. Miss Candice, may gusto lang po ako sanang sabihin tungkol kay Sian. Nagtaka si Candice dahil sa sinabi nito. Bakit? Ano yun? Nung nakaraang araw po kasi, kinukwento ni Young Master ang tungkol sa daddy niya. Parang napakasaya po niya magkwento. Sa tingin ko lang po, kailangan niyang malaman ang bagay na to. Sandaling natahimik si Candice at tumingin sa silid ni Sian. Sige, salamat Kat.
Tumungo si Candice sa kwarto ni Sian at natutulog ang bata. I'm sorry, anak. Kung ikaw ang nahihirapan sa sitwasyon, don't worry. From now on, gagawin ko na kung anong tama. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Candice si Leonard tungkol sa nais niyang gawin. Sinabihan niya si Blaze na magkita sila sa isang ospital. Bakit dito mo pa gustong mag-usap? Tanong ni Leonard at lumingon sa paligid. Maya-maya lang, napansin niya si Sian na kasama ni Candice. Sian, nandito ka rin pala. I'm sorry kung wala akong sinabi sa plano ko ngayon. Matagal ko tong pinag-isipan. At ngayon, pumapayag na ako. Candice, are you sure about this? Yes, I'm sure. Sagot ni Candice. Pinagawa nila ang DNA test ng bata upang tuluyang mapatunayan ang ugnayan nilang dalawa. Ngunit ang hindi nila alam, nagmamatsyag si Isa sa mga bagay na nangyayari. Few days later, What is the meaning of this? nanginginig na sambit ni Leonard habang hawak ang result ng DNA test. Hindi akong ama ni Sian. Paano nangyari to? Agad na tinawagan ni Leonard si Candice at nagkita sila sa isang coffee shop. Tell me about it. I'm willing to listen, Candice. Marahang nilapag ni Leonard ang papel sa ibabaw ng lamesa at kinuha naman ito ni Candice na may kunot na noo. Maging si Candice ay nagulat sa naging resulta. What? This is wrong. Candice, are you trying to pray me up? Alam kong may nangyari sa atin noon. Ngunit ano to? I don't know. Wala akong ideya rito. It's a fake. Stop it, Candice. Gusto mo ba talagang ipaako sa akin ang anak mo? I know my dad wants to settle things between you and my family. Pero hindi sa ganitong paraan. Mariing kinuyom ni Candice ang kanyang kamay dahil sa mga paratang na binabato sa kanya ni Leonard. Tell me, sino ang ama ng batang yan? Isang malakas na sampal ang binigay ni Candice kay Leonard. Hindi na niya napigil ang sakit ng mga salitang binabato ni Leonard. Look, Leonard, wala akong pakialam sa walang kwentang piraso ng papel na yan. I know my fact at alam ko ang dapat kong paniwalaan. In the first place, ikaw ang nagpupumilit na ipa-DNA ang anak ko. Whether he is your son or not, the truth will remain the same. Sian is mine. Kinuha ni Candice ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng coffee shop. Naiwan naman si Leonard na nagpahilamas na lang ng muka at gulong-gulo pa rin sa mga nangyari. Nang gabi ngayon, dahil sa pagkalito sa mga nangyayari, nagtungo si Leonard sa isang bar upang doon ay uminom. Hi Leonard, you look wasted. Saad ni Isa na ngayon ay kadarating lang sa loob ng bar. Singkit ang mga matang tumingin sa kanya si Leonard. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Leonard at uminom pa ulit ito ng isang basong alak. Wow, parang seryosong pinagdadaanan mo ngayon ha? Just shut up and stay away from me. Sinubukang lumakad ni Leonard upang makalayo sa babae. Ngunit nang gawin niya ito, hindi niya napigilan ang pagbagsak ng katawan niya. Slow down, babe. Malanding pagsambit ni Isa habang inaalalayan ang braso ni Leonard. Wala na sa sarili ang binata at pasuroy-suray ng lumalakad. Sinamahan ni Isa si Leonard patungo sa isang kwarto at doon niya sinimulan ang balak niyang gawin. Akala ko magiging mahirap ang lahat, pero parang napakadali lang pala. Matapos ihiga ni Isa sa kama si Leonard, isa-isa niyang binuksan ang botones ng damit nito. Ooh, I love the abs! Matapos niyang sambahin ang magandang katawan ng lalaki, sinunod nito ang pang-ibaba. Ngunit nang hawakan niya ang pantalon nito, nagulat siya nang mariing hinawakan ni Leonard ang palapulsuhan niya. I knew you would do something. Matalas na tiningnan ni Leonard ang babae at saka nito padabog na binitawan ng kamay. Tumayo siya at lumakad palabas ng silid. Tandaan mo, Isa. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako makukuha. Sinarado ni Leonard ang pinto. Hayop ka! Hindi ko akalain na ganito kasakit ang tanggihan. Sinasabi ko sa iyo, Leonard, hindi kita hahayaang maging masaya. Sa kabilang banda, tinawagan ni Leonard ang kanyang driver at sinundo siya nito sa labas ng bar. Ihatid mo ako sa mansyon. Kailangan ko na magpahinga. Okay, sir. Kinabukasan, nakasimangot na tumungo si Sian sa opisina ni Leonard upang kausapin ito ng diretsya. Anong ginagawa mo rito, bata?
Daddy, hindi ko alam na ganyang kakasama at kahina ang ulo. Sigaw ni Sian sa kanyang ama. What? Ako pa ngayon ang masama. At ano sinasabi mo mahina ang ulo ko? Hindi bang mami mo nang loko sa akin? Hindi pa ba sabat ang birthmark ko, Daddy? Napalunok si Leonard at hindi nakasagot sa bata. Sumama ka sa akin, pupunta tayo sa ospital. Hinawakan ni Sian ang kamay ng kanyang ama at galit na galit itong hinila palabas ng office building. Hindi naman makatanggi si Leonard sa ginagawa ng bata. Dahil sa loob niya, natutuwa siya sa inaakto nito. Sir Leonard, eto na pong resulta ng repeat DNA test ng bata. Saad ng isang doktor sa ospital na pinuntahan ng mag-ama. Nagulat si Leonard nang basahin ang bagong papeles. Totoo ba to? Pero bakit? I'm sorry sir, kung na-release ang isang tampered documents on our side. We really don't know what happened. Pero we take full responsibility for this error. I'm sorry sir. Tumingin si Leonard kay Sian na ngayon ay nakangisi sa kanyang harapan. Sabi ko sa'yo, Daddy. Mahigpit na niyakap ni Leonard ang bata nang malaman niyang ito pala ay totoo niyang anak. So it's true. Dad, I can't breathe. Reklamo ni Sian. Kung ganun, malaki na naman ang kasalanan ko sa mommy mo. Pwede naman kitang tulungan na magkaayos kayo, Daddy. Salamat Sian. Pero kung may kasalanan ng mga ito at pinagdudahan ko ang mommy mo, hayaan mo akong umayos ng lahat. Ngumiti si Leonard sa kanyang anak. Nang gabing iyon, naglalakad-lakad si Leonard sa tabi ng parke upang makapag-isip-isip. Ang mga bodyguard niya ay nasa paligid lamang at binabantayan siya. Sir, kailangan niyo po ba ng drinks para kompletong pagkasenti moment niyo? Natatawang sambit ng assistant niyang si James. Iniinis mo ba ako? Hindi naman sir, pinapagaan ko lang ang mga bagay na iniisip mo. Bumuntong hininga si Leonard. Saka siya umupo sa bakanting bench na naroon sa parke. Ang totoo, this is the first time that I will admit my mistake. I never said sorry to anyone. At para sa akin, napakahirap nitong gawin. Alam niyo sir, kung talagang may halong pagsisisi ang paghingi niyo ng paumanhin, madali lang yung sabihin at iparamdam sa taong nasaktan mo. Yun nga lang, hindi ka kasi lumaki sa ganong klaseng estado. You know what? Wala kang silbi at wala akong makuhang advice sa'yo. Bumalik ka na nga lang dun sa kotse. Naiinis na sambit ni Leonard sa kanyang kasama. Sorry sir. Kamot ulong lumakad ang assistant niya patungo sa kotse. Nanatili naman si Leonard sa paglalakad at nakailang buntong hininga na rin siya. Maya-maya lang, hindi inaasahan ng lahat ang malakas na pagbuhos ng ulan. Lumayo si Leonard at halos hindi na ito makita ng kanyang assistant. Sir Leonard! Sir! Nasaan na po kayo? Sa paghahanap, natagpuan siya sa isang bench at nanginginig na sa lamig dahil sa malakas na ulan. Sir, umuwi na po tayo at baka magkasakit kayo. No, I made up my mind. Ihatid niyo ako sa mansyon ng mga Robinson. Ha? Pero sir, I will fire you kapag hindi mo ako sinunod. Mariing napalunok ang assistant ni Leonard. Wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ang gusto ng kanyang boss. Lakas loob na pumunta si Leonard sa mansyon ng mga Robinson. Sa pagdating ni Leonard, agad siyang hinarang ng mga gwardya. Candice, mag-usap tayo. I'm sorry kung pinagdudahan kita. I'm sorry dahil nakapagsalita ako ng ganun. Nagulat ang mga tao sa paligid sa biglaang pagsigaw ni Leonard. Ma'am Candice, may sumisigaw po sa labas at gumagawa ng iskandalo. Ha? Sino? Si Sir Leonard po. Kahit nasa hapagkainan, agad na tumayo si Candice at tumingin kay Sian. Sian anak, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ha. Huwag kang magpapakita sa lalaking yon. Pero, Mommy. Wala nang pero-pero. Makinig ka kay Mommy. Opo. Lumakad si Candice at lumabas ng bahay. Humalakip-kip siya at diretsyong tiningnan si Leonard na ngayon ay pinipigilan ng mga gwardya. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay tapos na ang lahat at wala ka nang dapat pang malaman? Nagkumigla si Leonard at nakawala ito sa kamay ng mga bantay. Agad siyang tumakbo at lumuhod sa harapan ni Candice. Leonard, gulat na sambit ni Candice nang makita niya ang lalaki. Siguro nga nagkamali ako. Siguro nga hindi ko matanggap ang mga bagay na nalaman ko noon. Pero dahil sa bagay na yun, mas na-realize ko ang nararamdaman ko, Candice.
Tumaas ang ulo ni Leonard at nagmamakaawang tiningnan si Candice ng diretso sa mata. It doesn't matter anymore. What matters is what I feel for you. Nagulat si Candice sa sinabing iyon ni Leonard. Maya-maya lang, nagulat siya nang biglang bumagsak ang lalaki sa semento at napahiga. Leonard? Leonard! Agad na dinala ng mga tauhan ni Candice ang binata at pinasok sa kwarto upang doon ay makapagpahinga. Ma'am, may konting lagnat po si sir dahil sa ulan. Kailangan lang po niya magpahinga. Sambit ng family doctor ng mga Robinson na ngayon ay tinawagan ni Candice. Salamat, Doc. Ako na pong bahala rito. Mauna na po ako. Matapos ibigay ng katulong ang tubig kay Candice, lumapit ang dalaga sa kama kung saan nakahiga si Leonard. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong gawin ang bagay na to. Pagkatapos mo kong sabihin ng kung ano-ano, heto ako't pinupunasan ka. Hinawakan ni Candice ang kanyang dibdib at naramdaman ang mabilis na tibok ng puso niya. Bakit sa dinami-rami ng tao? Bakit ang lalaking ito pa? Marahang dinampi ni Candice ang maliit na tuwalya kay Leonard, saka pinunasan ang katawan nito. Maya-maya lang, dumilat si Leonard at mapungay ang matang napatingin kay Candice. Gising ka na? Taas ang kilay ni Candice habang minamasdan ng lalaki. I'm sorry. Napahawak sa ulo si Leonard dahil naramdaman niya ang kirot. You can stay here if you want, pero bukas ng umaga, makakaalis ka na. Tumayo si Candice at pinatong ang tubig sa lamesa na malapit sa kanila. Candice, tulad ng sinabi ko kanina, I'm sorry. Nagulat lang ako. Pero now that I finally understand my feelings, I know I've fallen for you. Hindi nakatugon si Candice sa mga sinasabi ni Leonard. Nanatili siyang tulala at nakatingin lang sa lalaki. Tumayo si Leonard at hinawakan ang kamay ni Candice. I already know the truth. And patawarin mo ako kung pinagdudahan kita. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad. Pero kahit gaano katagal, handa ako maghintay. Hinila ni Leonard si Candice at mahigpit na niyakap ang dalaga. Tell me, Candice. Sabihin mo sa akin na pareho tayo. Pareho tayo nagmamahal. Mabilis na tumibok ang puso ni Candice. Alam niya sa sarili na mali ang bagay na nararamdaman niya. Ngunit hindi na niya ito mapigilan. Mahigpit na niyakap niya si Leonard pabalik. I know it might be wrong pero... Yes, I love you, Leonard. Hindi mapigil ni Leonard ang nararamdamang kasiyahan. Nilayo niya ang katawan ni Candice ng kaunti. Saka diretsong tiningnan sa mata. Unti-unting lumapit ang kanilang muka at ang mga labi nila. Lumipas ang 2 araw. Daddy! Oh, tapos na bang klase niyo? Tanong ni Leonard nang pumasok si Sian sa kanyang opisina. Hinalikan niya ang anak sa noo at niyakap ito. Opo, Daddy. Sinundo ko ni Mommy at sinamahan ako rito. Tumaas ang ulo ni Leonard at nakita si Candice na ngayon ay kakapasok lamang sa pinto. Mabuti naman at naisipan niyang bumusita sa akin. Ngumuso pa si Leonard na parang nagtatampo sa dalaga. Masyado rin akong abala sa maraming bagay. Sana alam mo yan. Nagpipigil na tawang sagot ni Candice. Lumapit si Candice sa kanya habang hawak ang mga dokumento. What's this for? Galing sa yung dokumento na to. Dinala ko na para itanong sa'yo personally. Napangiti si Leonard nang marinig ang bagay na yon. A merging proposal. Tumayo si Leonard at may kinuha sa drawer. Inabot yon kay Candice. Baka sakaling makatulong ito sa desisyon mo. Nagtaka ang babae at kinuha ang papel na yon. Nang mabasa niya ang nakasulat, hindi siya makapaniwala. Pareho tayo ng reaksyon nang mabasa ko mga nakasulit dyan. You mean it was their plan after all? Yeah, I guess. Napaglaruan tayo ng mga magulang natin. Sabi ko sa iyo, Mommy. Grandpa was always talking about my dad. Noon pa man pinapakita na niya sa akin ang picture ni Daddy. Saad ni Sian. Napakamot na lang sa ulo ang babae. Nagulat si Candice nang hawakan ni Leonard ang kanyang baywang saka hinila siya palapit. I guess we really are destined to meet. Saad ni Leonard na nagpamula sa pisngi ni Candice. Napangiti na lang ang dalawa sa isa't isa. Ahem. Napatingin sina Candice at Leonard kay Sian na ngayon ay tila nagpapapansin sa dalawa. Sorry anak, nandyan ka nga pala.
Birong wika ni Leonard sa kaniyaka pang bata. Sandali lang, Leonard. May kailangan lang akong gawin. Pagpapaalam ni Candace sa lalaki. Ikaw na munang bahala kay si Ian. Lumabas ang babae sa opisina. Ngunit sa pagbaba niya ng building, siya namang dumating si Isa at hinarangan siya. Candace Robinson, pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Sino ka ba? Ako lang naman si Isa Ortega, ang fiancé ni Leonard. Tumaas ang kilay ni Candace sa narinig. Fiancé? Oh, okay. Naalala ko ng pamilya Ortega. Sorry, medyo palubog na kasi kayo sa industriya kaya halos hindi ko na rin maalala. Anong sinabi mo? Is there something you want to talk about? Aside from informing me that you are so-called fiancé? Oo, gusto ko layuan mo si Leonard dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Oh, scary. Saka ngumiti si Candace na tila hindi nababahala sa mga sinasabi ni Isa. Kung gusto mo siya, nandyan lang naman siya sa office. Kunin mo lang. Sarkastikong sambit ni Candace kay Isa. Lumakad si Candace at pumasok sa loob ng kanyang kotse. Samantala, mariing kinuyog ni Isa ang kanyang kamay. Ito ang unang beses na makita niya si Candace at hindi niya alam na palaban ang babae. Pagsisisihan mong pangmamalit mo sa akin, babae. Sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ilang araw ang lumipas at naging maayos ang pagkasama ng dalawa. Tuluyang nagkaisa ang dalawang kumpanya. Nang gabing iyon, hinatid ni Leonard si Candace sa kanilang bahay. Hindi ka ba muna papasok? Tanong ni Candace sa lalaki. Hindi na. Kailangan mo na rin kasi magpahinga at marami kang ginawa sa trabaho. Ngumiti si Candace sa lalaki. Maya-maya lang, hinawakan ni Leonard ang kamay niya. Ang mga kamay na to, ang masipag na kamay ng babaeng pinakamamahal ko. Nagsimulang mamula ang tenga ni Candace dahil sa mga salita ni Leonard. Ano bang sinasabi mo dyan? I just want to admire your hands dahil maraming bagay na siyang napatunayan. Binaba ni Leonard ang kamay niya at diretsyong tiningnan sa mga mata si Candace. Why don't you take a rest for a while and leave it all to me? Leonard? Kaya ko namang ibigay sa iyo ang lahat, Candace. Ayoko nang mapagod ka pa. Can you just stay with me? Gulong-gulo ang isip ni Candace sa mga sinasabi ng lalaki. Alam mo ikaw, hindi na kita maintindihan. Nakainom ka ba? May lagnat ka ba? Hindi Baka pag-ibig lang to. Isang pagngisi ang ginawa ni Leonard at impit namang natawa si Candace. Ang corny mo? Natawa ka naman, di ba? Huminga ng malalim ang babae at pilit na pinapakalma ang sarili. Anyway, you have to go and sleep, Candace. Tomorrow, mag-impake kayo at may pupuntahan tayo. Saan naman? Basta. Hindi na lang nakipagtalo si Candice at alam niyang lumalalim na rin ang gabi. Kinabukasan, nagdesisyon ang mga ito na pumunta sa beach at doon ay magbonding. Sa kanilang pagdating, pumugad ang magandang villa nila Leonard at puting buhangin sa dalampasigan. Daddy, tingnan mo! Ang ganda ng shell! Masayang pagtawag ni Sian sa kanyang ama. Oo nga, maganda. Pero mas maganda ang mommy mo. Tumingin si Leonard kay Candice at napailing na lang ang dalaga. Corny mo talaga, Leonard. Pero oo, maganda nga. Maya-maya lang, kinuha ni Candice ang kanyang cellphone. Sian, tara picture tayo. Nagka-picture silang tatlo. Pagkatapos ay naupo sila sa buhanginan. Candice, may sasabihin ako. Matagal ko na itong pinaplano. Mula pa nang tuluyan tayo magkaayos. Leonard? Lumuhod si Leonard at kinuha ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Candice, mahal na mahal kita. Ikaw ang babaeng pinapangarap ko. Ikaw at si Sian, ang buong mundo ko. Will you marry me? Tumulo ang luha ni Candice. Tumingin si Candice sa mukha ng kanyang anak na ngayon ay may malaking ngiti. Bakit mo ngayon sinabi sa akin ang mga to? Dahil I know this is the perfect timing. Nakakita mo ba ang asul na ulap at malamig na hanging nanonood sa atin? Sila nagsasabi na itong tamang oras na ibigay ko sa iyo ang bagay na to. Marahang binuksan ni Leonard ang maliit na kahon at nakita ni Candice ang isang diamond ring na halos milyon ang halaga. Leonard, pero ito ang... The best woman deserves the best ring. Ngumiti si Candice dahil sa kanyang narinig.
I want to ask you again, Candice. Will you marry me? Mabilis na tumango si Candice kasabay ng pagluha niya. Yes. Yes, Leonard. Yes. Niyakap ni Leonard si Candice. Niyakap din sila ni Sian. Yay! Magiging mamit daddy ko na kayo! Masayang masaya ang bata dahil sa nasaksihan. Matagal na niyang hinihiling ang bagay na ito at sa wakas ay ibinigay na rin ng Diyos. Isang linggong nanatili ang pamilya sa villa na pag-aari ni Leonard. Matapos iyon, nagdesisyon na rin silang bumalik ng Maynila. Pero hindi akalain ni Candice na may mangyayari pala sa kanyang masama. Miss Candice, may kotse pong nakaharang sa daraanan natin. Tumaas ang ulo ni Candice nang marinig ang sinabi ng kanyang driver. Sinilip niya ang sinasabing kotse at nagtaka. Patungo na sana siya sa fitting ng wedding gown nang mangyari ang bagay na ito. Sino kaya yun? Sa isip niya. Maya-maya lang, lumabas ang ilang armadong lalaki at lumapit sa kanyang kotse. Nang araw na iyon, ay hindi niya kasama ang mga bodyguard niya. Tanging driver lang. Lumabas ka dyan. Sumama ka sa akin ng tahimik para hindi ka masaktan. Pagbabanta ng isang lalaking may takipang muka. Sandali nga, sino ba kayo? Bitiwan mo ako, nasasaktan ako. Marahas na hinawakan ng lalaki si Candice at hinila ito palabas ng kotse. Hindi naman makapalag ang driver niya dahil isang baril ang nakatutok sa mukha nito. Mabilis na sinakay si Candice sa loob ng kotse. Makalipas ang ilang sandali, isang liblib na lugar ang pinagdalhan kay Candice. Ano bang kailangan nyo? Pera? Sige, magkano ba? Pagpupumiglas ni Candice habang ang mga kamay ay nakatali sa isang upuan kung saan siya nakaupo. No, they don't need your money, Candice. Ang kailangan nila, patahimikin ka. Nagtaka si Candice nang marinig ang boses ng isang babae. Maya-maya lang, lumabas si Isa mula sa madilim na bodega. Marami na akong naririnig tungkol sa iyo, Candice. I also know na isa ka sa mayayamang pamilya. Pero bakit kailangan mo pang akitin si Leonard? Ikaw na naman. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Tumaas ang kilay ni Isa nang itanong iyon ni Candice sa kanya. Oo, siguro nga nababaliw na ako. Pero mas gugustuhin ko pang maging baliw kaysa maging mang-aagaw na gaya mo. To tell you the truth, hindi akong lumalapit sa sinasabi mong Leonard. Siya ang humabol sa akin. Nagulat si Candice nang isang malakas na sampal ang gawin ni Isa sa kanya. Are you telling me that I'm no good? Maya-maya lang, tumama ang tingin ni Isa sa daliri ni Candice at noon niya nang nakita ang singsing nito. Wait, don't tell me. Isang matalas na tingin ang ginagawa ni Candice sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino sa atin ang fiancé. How dare you? Hinila ni Isa ang buhok ni Candice dahilan upang bumagsak ang dalaga sa upuan. Hindi siya makalaban dahil nakagapos ang kamay niya. Wala akong pakialam kung fiancé mo siya. Ang mahalaga, ibalik mo siya sa akin. Hindi siya maaring mapunta sa iba. Alam mo bang malaking mawawala sa amin, ha? Nagulat si Candice sa sinabi ni Isa. Hindi isang gamit si Leonard para ibalik ko. Kung gusto mo, kunin mo siya. Pagmamatapang pa ng babae. At saka kung ang kumpanya nyo ay malapit ng bumagsak, kahit sinong santo ay wala nang magagawa. Listen to me, Candice. Lumapit si Isa at marahas na hinawakan ang pisngi niya. Kung hindi mo lalayuan si Leonard at ibabalik sa akin, baka mapahamak ang anak mo. Halos madurog ang puso ni Candice nang marinig ang bagay na yon. Huwag mong gagalawin ang anak ko! Galit na sigaw ni Candice. Marahas na binitawan ni Isa ang pagkakahawak sa pisngi niya. Saka ito lumakad palayo. Well, you have a choice. You have to stop your wedding at kumbinsihin mo na bumalik siya sa akin. O kaya naman, nakangising lumingon si Isa kay Candice bago muling nagsalita. Papupuntuhin ko ang mga tao ko para kunin ng anak mo ngayon din. Hayop ka! Isa kang demonyo! Pag-isipan mong sinasabi ko, Candice. Lumabas ng bodega si Isa at iniwan si Candice sa loob. Maya-maya lang, dumating ang driver ni Candice, kasama ang mga pulis, ngunit wala na silang naabutan. Para kay Candice, hindi biro kalaban ng pamilya Ortega. Kilala ang pamilyang ito sa maduduming gawain at pagbebenta ng mga ilegal na bagay. Kaya nagdesisyon ang pamilya ni Leonard na bitiwan ng pamilyang Ortega.
Nang makauwi si Candice sa kanilang mansyon, agad niyang niyakap ang mulang-muwang na anak. Mommy, may problema po ba? Sian, wala bang pumunta rito sa bahay para saktan ka? Wala naman po, Mommy. Hanggang sa makatulog si Sian, binantayan siya ng kanyang ina. Samantala, si Candice naman ay halos hindi mapakali dahil sa takot. Kinabukasan, nagmamadaling kumunta si Candice sa opisina ni Leonard. Kuyom ang kanyang kamay na humarap siya sa lalaki. Candice, bakit? May problema ba? Mariing lumunok si Candice habang pinipigilan ang sarili. Leonard, there is something I want to say. I know it, Candice. Sinabi na sa akin ng driver mo kahapon. Tumayo si Leonard mula sa kanyang swivel chair, saka hinawakan sa kamay si Candice. Listen, it was just Ortega. Alam mong kayang-kaya ko silang papagsakin. Pero Leonard, marahang hinagkan ni Leonard ang noo ni Candice saka humiti sa babae. Everything will be fine. Trust me. Tumango si Candice at walang nagawa kung hindi ang magtiwala kay Leonard. Kinabukasan, ang mga mata ni Leonard ay matalas na tumingin sa kawalan habang naka-intertwined ang mga daliri at nakaupo sa upuan. Sir Leonard, pinatawag niyo raw po ako. Tanong ni James sa boss niya. I want you to prepare a meeting with Ortega. Gusto ko nang kausapin ng pamilyang iyon upang maliwanagan ng lahat. Sure, sir. Matapos iyon ay umalis na si James. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga Ortega sa building ng pag-aari ni Leonard. Sir Leonard, pinatawag niyo raw kami? Tanong ng mommy ni Isa. Matalas na tiningnan ni Leonard si Isa at hindi naman makatingin ng diretsyo sa kanya ang dalaga. Nakarating sa akin ang isang impormasyon tungkol sa ginawa ng babae niyong anak. Natigilan ang mag-asawang Ortega nang marinig ang sinabi ni Leonard. What do you mean, sir? Sigurado kung alam niyo ang sinasabi ko. Tumingin siya kay Isa. Ikaw, may alam ka ba? Mariing napalunok si Isa nang tiningnan siya ni Leonard. Sir, mali naman yata ang pagbintangan niyo ang anak ko ng ganyan. Well, mali rin na pagtangkaan niya ang buhay ng fiancé ko, hindi ba? Tumingin ang mag-asawa kay Isa. Totoo ba ang sinasabi ni Sir Leonard? Tanong ng daddy ni Isa. No, Dad. Wala akong alam sa sinasabi niya. Tumango si Leonard para hudyatan si James. Maya-maya lang, bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok sa loob ng conference room. Tell me, kilala mo ba siya? Nanamig ang katawan ni Isa nang makita ang lalaki. Ito kasi ang lalaking inutusan ni Isa upang dakipin si Candice. I don't. Muling pagtangki ni Isa na tila bata. Sinungaling ka. Binayaran mo ako, hindi ba? Ang sabi mo, dakipin si Candice Robinson at pinahirapan namin siya. Dahil sa mga bagay na narinig, umusok sa galit si Leonard. Paano mo nagawang mga bagay na to, Isa? Ganito ka na ba kadesperada? Nagawa ko lang yun dahil mahal kita, Leonard. Mahirap bang intindihin yon? Tiningnan ni Leonard ng masama ang mommy ni Isa. Iyo, alam kong may alam ka rin dito, hindi ba? Ha? Wala, sir. Kapag napuno ako sa inyo, isisiwalat kong lahat ng underground business na ginagawa ninyo. Sir Leonard, pasensya na po. Pagpasensyahan niyo na ang asawa at anak ko. I guess medyo burnout na rin sila sa mga nangyayari sa kumpanya. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Sambit ng daddy ni Isa. Takot na takot ang mga ito nang tumayo at nagpaalam kay Leonard. Matapos ang meeting na yon, hindi na nakita ni Leonard ang pamilya Ortega. Kinabukasan, isang balita ang dumating kay Leonard. Sir Leonard, lumabas na raw po ng bansa ang pamilya Ortega. Mabuti naman. Dapat lang na lumayo na sila. Daddy! Sumilay ang ngiti sa labi ni Leonard nang pumasok si Sian sa loob ng kanyang opisina. You're here finally. Pagbati ni Leonard sa kahinag ka ng anak. May dapat ba akong malaman? Balita ko, umalis na raw ang mga Ortega sa bansa. May ginawa ka ba? Napangiti si Leonard sa sinabi ni Candice. Yes, I just protected my family. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Para sa kanila, wala nang makakapaghiwalay pa at tanging kasal na lang ang kulang. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang kinasal sina Leonard at Candice. Nagsimulang marinig ng mga bisita ang tunog ng alon at malambing na musika habang naglalakad si Candice.
Ang mga tao ay nakatingin sa kanya at pinupuri ang kanyang ganda. Hindi ko akalain na darating ako sa ganitong yugto ng buhay. Noon, inakala ko magiging sawi ako sa lahat. Ngunit nagkamali ako. Tiningnan ni Candice ang anak niyang si Sian na ngayon ay nakaupo kasama ang mga manonood. Masaya ang bata na nakikita siya. Sian is my life at hindi ko lubos maisip na mabibigyan ko rin siya ng magandang buhay. Ang lahat ng ito ay dahil sa lalaking naghihintay sa akin ngayon. Napangiti si Candice nang makita si Leonard sa harapan ng altar. Hanggang sa tuluyan siyang makarating sa tabi ng lalaki. Candice, you're so beautiful. Parang anghel na bumaba sa langit. Pagsamba ni Leonard sa ganda ni Candice. Napangiti naman si Candice. Mas gwapo ka. At alam ko namang noon pa swerte ang mapapangasawa mo. Hindi ko lang in-expect na ako pala yun. Leonard, kinakabahan ako. Ako rin. Pero alam ko, sa piling mo, kaya kong harapin ang kahit ano. Handa na bang puso mo, Candice? Oo naman. Matagal ko na itong hinihintay. Bumalot ang isang maikling katahimikan at napupuno lamang ng tunog ng alon. Pangako ko, Candice. Aalagaan kita habang buhay. Mamahalin kita, higit pa sa buhay ko. Pangako ko rin, Leonard. Ikaw lang ang mamahalin ko. Marahang pinahira ni Candice ang luha niya. Sabay na humarap ang dalawa sa taong ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan. Saka sinimulan ang seremonya ng kasal. Tinatanggap niyo ba ang isa't isa bilang mag-asawa? Opo. I now pronounce you husband and wife. Nagsimulang magsigawan ang mga manonood. Tinanggal ni Leonard ang belo ni Candice at nagpalitan sila ng matamis na halik sa ilalim ng araw. Ang puting buhangin ay saksi sa kanilang pag-iibigan. Nagpalakpakan ang mga bisita at maging si Sian ay tuwang-tuwa na malaman na official na siyang anak ng kanyang daddy Leonard. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpapasalamat ni Candice sa mga taong dumalo. Pagkatapos ng kasal, naglakad sina Candice at Leonard sa dalampasigan habang magkahawak ang kamay. Ang saya-saya ko, Leonard. Parang panaginip. This is real, Candice. At pangako ko, gagawin ko mas maganda pa sa panaginip ang buhay natin. Muling naglapat ang mga labi nila sa isa't isa at hindi na napansin ang pagampas ng alon ng dagat. Kinabukasan, nagtungo sina Candice at Leonard sa Greece upang doon mag-celebrate ng kanilang honeymoon. Tingnan mo yan, Leonard. Sinisimulan na nilang buksan ang fireworks display. Paghanga ni Candice habang nakatanaw sa balkonahe ng kanilang hotel. Gusto mo na bang pumunta sa parke? Sige. Excited na lumabas ng hotel room ang dalawa at diretsong pumunta sa park. Hindi pa madilim sa mga oras na iyon at ang mga tao ay nagkakasiyahan. Sandali lang, Candice. Bibili lang ako na maiinom natin. Sambit ni Leonard. Tumango naman si Candice bilang tugon. Nang dumating si Leonard sa tindahan, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Excuse me, handsome. Are you new here? You're so handsome. Sunod-sunod na pangmangha ng babae sa kanya. I'm sorry, but I'm not available. Really? It's okay. I can wait for you. No, I mean... Excuse me. Napatingin ang dalawa nang marinig ang tinig ni Candice at natigilan ang babae. Agad namang lumapit si Leonard sa asawa nang makita niya ang pagtaas ng kilay nito. So, I guess you're the wife? Yes, I am. Buong taas ng noo ni Candice. Tumaas ang dalawang kamay ng babaeng may kulot na buhok. Sorry, my bad. Lumakad ito palayo dahil sa matalas na tingin ni Candice. Muli namang humarap si Candice kay Leonard. Bakit ang tagal mo naman yata siyang palayasin sa harapan mo? Inis na wika ni Candice. No, I was about to... Naputo lang sasabihin ni Leonard nang marinig ang malakas na pagsabog ng fireworks. Dahilan upang mapatingin silang dalawa. Ang mga inis kanina ni Candice ay tuluyang nawala nang makita ang magandang fireworks. Ang ganda! Sabay nilang sambit. Tumingin ang dalawa sa isa't isa. I'm sorry, Candice. Mabilis na pinigilan ni Candice ang sasabihin ni Leonard gamit ang kanyang daliri. You don't need to explain. Nilapit ni Candice ang kanyang muka at sa ilalim ng magaganda at makukulay na fireworks, muling naglapat ang kanilang mga labi. Wakas.